Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first card ni Leo, we have the Phoenix, Resurrection, Surrender to Change. Ayan, so parang ano kayo dito, it's time for your parang magiging you will be rising above your situation. Kung ano man tong siguro difficulty na pinagdadaanan ninyo sa buhay, you will be rising above that, you know. Masusolusyonan mo na yan. You'll be able to see the light at the end of the tunnel na from here on. Masosolve mo ng problema, makakaalis ka na doon sa puntong parang bigat na bigat ka na sa iyong sitwasyon, yung gano'n. So, you will be breaking away from that na. Problems will be solved, mga obstacles ninyo, mahahanapan mo na yan ng way out, yung gano'n. No? As in, you will rise. No? You will rise like phoenix rising from the ashes. Ganun ang ganap ninyo sa ngayon. So we have the ice queen, ideas preserved, non-action, entitlement. So, siguro ano to, nag-iisip, mag-iisip, magdidiskarte. So, kasi nga, dahil siguro, 'di ba, meron kayong pagtatagumpayan, galing pa lang kayo sa pag-survive, sa isang mahirap na sitwasyon, problema, ganyan. Kaya parang somehow may pagod, may stress na naramdaman. Kaya po pwedeng papahinga ka muna, mag-iisip-isip, magmumuni-muni, pag-iisipan muna kung ano yung susunod mong gagawin, didiskarte, no, of what you're going to do next, yung gano'n, no? Kaya merong ano muna, non-action. No? So, that's good. Maaring isa yan din sa natutunan mo, 'di ba? From facing this problem na may natutunan kang hindi, yung mas magandang hindi muna agad-agad papasok sa isang sitwasyon, kundi dapat pag-isipan, dapat pagplanuhan, no, yung mga susunod na gagawin. So, we have integrity and compromise for some of you. Pupwede na meron kayo ritong papasuking compromise. Maybe this is what you are going to resort to para na magkabati kayo na kung sino man ang kunyari may hindi kayo pagkakaintindihan na kung sino man, so you are going to enter into a compromise. So, maaring ito din yung naiisip ninyong gawin just to save the relationship. Kung ano mang klaseng relasyon ang meron ka sa taong ito na medyo nakaalitan mo, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. So, in order for you to preserve, diba, whatever kind of relationship you have with that person, okay lang sa inyo na mag-enter ka sa compromise, 'di ba? Para na mag-meet halfway kayo, magkaintindihan kayo. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. We have beautiful uncaging. Ayan. So, this is good na ngayon, baka sinususian mo na yung puso mo, maaari na nanggaling ka dito sa sitwasyon, usaping puso ito, siguro love life, no? Maaaring nanggaling ka sa isang sitwasyon na siguro nagkaroon kayo ng separation, nagkaroon kayo ng paghiwalay, ganyan, with someone. And maaaring totally, na to parang as in total separation, as in nagkahiwalay ng tuluyan kayo. And now, siguro nag-heal na kayo, tanggap niyo na sitwasyon, nakapag-move on na kayo, kaya ngayon parang sinususian mo na ngayon yung puso mo, binubuksan mo na to para sa pagmamahal. Maaari ngayon you are ready to start a new relationship or
pupuwede rin na ang iba sa inyo, this is self-love, 'no? Maaaring self-love yung magiging focus mo sa ngayon. Maaaring isa din 'yan sa realization mo na after this siguro difficult 'no, na failure of a relationship, parang mas naiisip mo siguro ngayon na unahin muna yung sarili mo, yung pagmamahal sa sarili mo. Maaaring yun muna yung priority mo. So what else? We have a grand symphony. Parang siguro sa ngayon, feeling ko related ito dito sa beautiful uncaging. Kasi baka kunyari, kung yung iba sa inyo na pwedeng mag-welcome na ng bagong pag-ibig sa buhay ninyo, pupuwedeng yung kunyari pamilya siguro 'no, ng person mo or ng person na 'to may be very accommodating, 'di ba, very welcoming. Kaya parang there is a sense of belongingness na mararamdaman kayo na kasama sila or magiging parte ka ng buhay nila or ikaw din magiging parte sila ng buhay mo, 'no? So, what else? We have let it go, ayan na. So, this is the time for you to release anything and everything, no, that doesn't serve your highest good. Anything, no, bagay man 'yan, sitwasyon man 'yan, 'di ba? Pupuwedeng kung alam mo na ang iba sa inyo siguro kunyari nasa relationship na alam mong, toxic na, hindi na healthy. So, i-release mo na 'yan, 'di ba? Huwag mo ng pahirapan ang sarili mo, yung gano'n ba? Or kunyari, tao, 'di ba, pupuwedeng tinuring mong kaibigan, pero na-find out mo na niloloko ka pala, sinisiraan ka pala, 'di ba, inaano ka pala sa iba, yung bang tsini-tsismis ka sa iba. So, do you think deserve mo ang gano'ng klaseng kaibigan? So, maybe, 'di ba, it's about time na for you to let go of that person. Kasi you deserve better. You don't deserve that kind of kaibigan, 'di ba, na sisiraan ka. You should be choosing people or friends na, will be very supportive of you, 'di ba? Yung walang iniisip na, masamang tinapay, yung mga gano'n ano. Surround yourself with positive thinking people and happy people and people na hindi inggitero, hindi inggitera, 'di ba? So, maybe it's about time na for you also to, check on your relationship with your friends, 'no? Sino nga ba yung mga totoong kaibigan? Sino nga ba yung mga taong maaasahan mo talaga, 'di ba? And keep those people. And those people 'no, na doesn't belong to that category, then you might as well release them, 'no, from your life. So we have Four of Pentacles. Ayan. So this could be related to money. Okay, baka ang iba sa inyo sobrang ano, sobrang kapit sa pera, sobrang kapit sa mga material na bagay, puwedeng gano'n. Or baka yung ano naman, okey naman yung poprotektahan mo 'di ba, yung kayamanan, poprotektahan mo yung mga material possessions mo, financial ano mo, financial staff mo. So, kailangan talagang protektahan yon. Pero kung sobra-sobra naman yung kapit, natin doon sa material na bagay, hindi na tayo hindi na natin napapansin o naaasikaso ang ibang parte ng buhay natin because we are just focused on money. So, sobra naman na din yon, 'di ba? So, kailangan ano lang, balanse, 'no? Balanse lang dapat. May panahon ka pa rin sa iba, hindi lang puro sa material na bagay, hindi lang puro sa kaperahan. So, for some of you, this is a reminder para sa'yo. But if this doesn't resonate with you, then don't take it kasi ibig sabihin nun, hindi yan mensahe para sa'yo. Okay? So, what else? We have 10 of Pentacles. So, this is really beautiful. Maraming pera ang dadating. Magiging masayang-masaya ka. Pati ng inyong pamilya. Kasi sa abundance and prosperity na to na paparating sa'yo, may pagkakataon ka din na ma-establish mo na talaga yung inyong financial future. Ma-establish mo na yung iyong kaparahang aspeto for the long term. Hindi lang for few months, hindi lang for few weeks, but for the long term. So, this is really good. So, yun, hindi lang ikaw magiging masaya dito. Hindi lang ikaw yung magiging um,
financially sufficient kumbaga, kundi pati rin yung buo mong pamilya, 'di ba? This is also about, inheritance. Baka ang iba sa inyo mayroong mga pag-uusap regarding, mana, 'no? So, we have the Three of Cups, ayan. So, si Three of Cups, this could be celebration. Maaari ano na aside from a blessing, pangkaperahan, there could be other things, no? There could be other areas of life na iaano ninyo, ise-celebrate ninyo. Pupuwede na hindi lang itong pangkaperahang aspeto yung financial blessings na 'to ang ise-celebrate, could be other things, pagiging malaya siguro, 'di ba? If you're going to, get your freedom back, that is something also that you're going to celebrate. Kung papasok ka na nga sa bagong relationship, that is something that you are going to celebrate, yung gano'n. Or baka may mga birthday, anniversary, weddings, mga ganyan ano. So, yeah, baka maiimbitahan ka din sa mga gano'ng okasyon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.